Ang punto po ay ito. Halimbawa, tinatanggap natin biyaya. Sa halip na magpatibay sa atin, gawin tayong pabebe. Sabihin nyo nga po yung katabi nyo, huwag kang pabebe. No? Baka tayo maging pabebe. Naku, masyado akong binabasbasan ni Lord. Binabasbasan ako ni Lord. Dapat nagpapatibay sa'yo yan. Hindi yung binabasbasan ka ni Lord. Tapos, pagdating ng pagsubok, umiiyak ka na agad. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel na Panginoon. Sinabi sa kanya, magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-iina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Sapagkat hanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya dali-daling bumangon si Jose at ng gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-iina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinatawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglanlangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pook. Lahat ng may gulang na 2 taong pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, narinig sa Rama ang malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo, palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, ngayon po ay araw ng Huwebes, pero ngayon po, hindi po tayo, ang banal na misa natin ay hindi po hiling mas, hindi ito misa ng devotion, sapagkat sa ngayon ay hinahayaan natin ang mga pagdiriwang ng Pasko ay maging sentro ng ating mga pagninilay. Ngayon po ay kapistahan ng Niños Inocentes. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tanungin nyo nga po'y katabi nyo na Niños Inocentes ka na ba? No? Bakit? Sabi, wag ko kayo magpapautang ngayon. Baka hindi kayo mabayaran. Na Niños Inocentes. Pero ano po ba ang kahalagahan ng pagdiriwang na ito? Dalawang karakter ang mainam pong tingnan. Si Jose at si Herodes. Una, si Jose. Hayaan niyong basahin ko uli para maramdaman niyo po yung urgency na ginawa ni Jose. Ito, pagkalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi niya sa kanya, bumangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina. Huwag kayong alis doon hanggang hindi ko sinasabi, hanggang sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Mga kapatid, dito sinabi ng angel, bumangon ka. Ngayon din, no? At dalhin yung mag-ina. Dito po, makita nyo, mabigat po ito kasi ganito po. Pagkasabi ng angel, bumangon nga si Jose at nang gabi ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Alam niyo, hindi ho madali yung ginawa ni Jose. Bakit hindi madali? Ilang taon na, gano'n nakatagal si Jose at si Maria sa Bethlehem? Sinabi po doon sa Ebanghelyo. Ilang taon na? Ako na lang nakinig. 2 taon. No, kaya ang pinapatay ni Herodes ay 2 taon pababa.
No, 2 taon pababa. Ayon sa pagkakasabi ng mga pantas. Ibig sabihin, 2 taon na sila ron. Nasanay na sila sa buhay sa Bethlehem. Maaring si San Jose ay bilang anluwagi ay nagkakaroon na rin ng personal na pagtatrabaho doon. Maaring nagsisimula na sila sa Bethlehem bilang mag-asawa, bilang pamilya. At siguro nakita nila na okay naman sila doon sa Bethlehem. Kaya yung sinabi ng anghel na bumangon ka, ngayon din, dalhin mo yung mag-ina at pumunta kayo sa Ehipto, yung mga gamit nila, yung mga naimpok na nila, iiwanan po nila. Kasi ang pwede lang nilang dalhin, yung kaya nilang dalhin at mailagay na mabilisan. Kasi pinagmamadali sila ng anghel. Kaya ang tanong paanong nagawa ni Jose na sumunod agad sa anghel? Kasi mahirap nga po, mahirap. Paano niya nagawang sumunod agad? Yun po ang subukan nating tingnan. Ganito po. Ready na kayo? Ready na? Sa palagay ko po, kapag tiningnan po natin yung mas malawak na pananaw mula nang isinilang si Jesus, makikita po natin na unti-unting pinatitibay si Jose. Pinatitibay si Jose. Tingnan niyo po. Una, yung pagdalaw ng mga pastol. Doon pa lang, no, siguro nagulat yung mag-asawa, si Maria at si Jose, na bakit sila dinalaw ng mga pastol? No? Pangalawa, yung hindi lang po si Maria at si Jose, isang anghel ang nagpakita sa kanila. Pero sa mga pastol na ikiniwento sa kanila, hindi lang isa. Ilan? Siyempre, ako na naman ang sasagot. Isang hukbo ng kalangitan. No, isang hukbo ng mga anghel sa kalangitan ang nagpakita at umawit dahil sa pagsilang ng Panginoon. Kaya isipin nyo, lahat ng iyon pumapasok sa karanasan ni Jose. Pangatlo, sa mga sinabi ni Simeon at Ana sa templo ng Jerusalem. No, nung dinala nila, pagkatapos para italaga si Jesus sa templo, nagpahayag si Simeon na ngayon nakita na niya ang Mesiyas. Si Ana, ganun din. Panghuli, yung pagdating ng mga pantas. Isipin nyo, 3 pantas mula sa ibang lugar, hindi sa Israel, mula sa ibang lugar, ang pumunta para magbigay parangal kay Jesus. Amen? Lahat ng ito ay nagpapatibay kay Jose. Kaya nga po, nung hiniling nung anghel, na ngayon din, bumangon ka, umalis kayo ngayon din, si Jose ay walang pasubaling sumunod sa anghel. Amen? Papalakpakan natin ang Panginoon. No? Kaya mga kapatid, yung mga patunay, yung mga ginagawa sa atin ng Diyos, dapat pala ito ay nagpapatibay sa atin. Amen? Amen? Kasi alam nyo, ganito maaaring mabaligtad tayo Mabaligtad. Ano po ang ibig kong sabihin? Meron pong kwento na merong isang daga, ay isang pusa. Nakahuli ho siya ng daga. Tuwan-tuwa po yung kanyang amo. Kaya pinainom siya ng gatas at pinakain pa ng keso. Nakahuli po uli, kinabukasan, pinakain po siya uli ng gatas at keso. Pagkatapos po ng 1 buwan, wala na ho siyang mahuli. Alam niyo kung bakit? Kaya taba-tabaan Wala na nahuli. Mga kapatid, alam niyo, kayo din ang painumin ng gatas sa araw-araw. Ang punto po ay ito. Halimbawa, tinatanggap natin biyaya. Sa halip na magpatibay sa atin, gawin tayong pabebe. Sabihin nyo nga po yung katabi nyo, huwag kang pabebe. Baka tayo maging pabebe. Naku, masyado akong binabasbasan ni Lord. Binabasbasan ako ni Lord.
Dapat nagpapatibay sa'yo yan. Hindi yung binabasbasan ka ni Lord. Tapos pagdating ng pagsubok, umiiyak ka na agad. Ang tawag doon pabebe. No, dapat, ang mga ginagawa sa atin ng Diyos, pinatitibay tayo. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Si San Jose, kaya niya nagawa lahat ng iyo. Nagawa niya magdesisyon, ora mismo, walang dalawang isip, sapagkat pinatibay siya ng mga ginawa ng Diyos sa kanya. Pangalawa, tingnan po natin si Herodes. Si Herodes, alam niyo yung binasa natin ay 6 na verses lang, 6 verses lang. Pero sa 6 na verses na yon, ipinakita sa pamamagitan ni Herodes kung bakit napakahalaga ng Pasko. Bakit ito napakahalaga ng Pasko? Alam niyo, si Herodes, nung nalaman niya na siya'y niloko ng mga pantas, na hindi sila dumaan, galit na galit si Herodes. Kaya ano po ang ginawa niya? Sali po na wag niyang ituloy yung balak niya na hanapin si Jesus, ang sanggol. No? Ang ginawa po niya, ganito. Ipinapatay niya lahat ng batang lalaki 2 taon pababa. 2 taon. At hindi lang po sa Bethlehem. Kasi ang iniisip po niya, baka tumakas na. Kaya 2 taon, yung sa Bethlehem, pati sa mga kalapit na baryo, na bayan, ay ipinapatay po niya. Isipin niyo kung gaano kasama si Herodes. Hindi lang po yan. Gusto niyo bang isang detalye na makikita niyo kung gaano siya kasama? Kung gaano siya kasama? Kasi ganito. Dahil gusto niyang manatili sa pagiging hari. Ito po ang malagim na nangyari. Yung 3 anak niya na nakitaan niya na gagawin na magiging karibal niya, aagawin yung pwesto sa kanya. Yung 3 anak niya, sarili niyang anak, pinapatay niya para hindi siya maalis sa pagiging hari. Alam niyo, ganito, yung kasamaan ni Herodes ay hindi lang sa kanya. Ang kasamaan, noong panahon yon ay lumalaganap. Kaya nga ang sabi po ay, kapag wala ang Diyos, ang pupuntaan ng tao ay tiyak na kapahamakan. Kapahamakan. Yung kapayapaan at pagmamahalang naramdaman ng Pasko ay binasag ni Herodes dahil ayaw niyang tanggapin si Jesus sa kanyang buhay. Amen? Mga kapatid, tingnan niyo nga'y katabi niyo, baka isa yan sa Herodes ng panahon. Baka si Herodes yan. Baka isa yan sa mga ayaw papasukin si Jesus sa kanilang buhay. Nagsusuot lamang ng debosyon at misyon. Pero Herodes pala ang kalooban. No? Kaya mga kapatid, siguro gawin po natin na ito. Nang
Yun, buksan natin misyon. Pero Herodes pala ang kalooban. No? Kaya mga kapatid, siguro gawin po natin na ito. Na ngayon, buksan natin ang buhay natin sa Diyos. No? Yun sana mangyayari wag natin gawing tulad ni Herodes. Buksan natin ang ating buhay sa Diyos. At sa bandang huli, sana po ang pinagdiriwang natin ngayon ay magmulat din sa atin. No? Wag sa gitna ng kasiyahan at kasaganaan ng Pasko, meron po mga taong naghihirap. Merong mga taong nahihirapan dahil sa karamdaman. Merong mga taong nahihirapan dahil sa sitwasyon. Merong mga taong nahihirapan dahil sa trabaho. Alam nyo, yung mangyayari sa mga jeepney, maraming pagsubok ngayon ang tao. Alalahanin natin sila at ipagdasal po natin sila.